Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat, saan mang parte kayo ng mundo ngayon. At sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Lampas isang taon na, pero wala pa rin tayong naririnig tungkol sa kaso ni Yvonette Chua Plaza. Kung matatandaan ninyo, itong si Yvonette or Yvonne ay pinaslang sa labas mismo ng kanyang bahay sa Green Meadows Subdivision sa Davao City noong December 2022. Sinasabing isang model and at the same time businesswoman, itong si Yvonne Chua Plaza or Yvonette Chua Plaza. Marami ang nagulat sa pangyayaring ito, lalong-lalo na nung naglabas na ng report ang kapulisan ng Davao na kung saan sinasangkot nga nila bilang mastermind ang dating brigade commander ng 101st Brigade at dating Presidential Security Group Commander na si Brigadier General Jesus Durante. Ayon kasi sa kapulisan, tinitingnan nila yung anggulo na crime of passion ang dahilan ng pagkamatay ni Yvonne. At matapos nga ang kanilang investigation, nagsampa ng kaso ang kapulisan laban kina Brigadier General Durante at 5 pang mga sangkot dito, kasamang isang colonel, si Colonel Liquiayo, at isang Sergeant Delphine Cialsa na sinasabing isang triggerman. Itong si Sergeant Cialsa, siya rin yung nag-testify na kung saan sinasabing nga niya na itong si Colonel Liquiayo ang nag-utos sa kanya para sunugin yung mga gamit mismo ni Yvonne para mawala ang mga ebidensya katulad ng cellphone, ng bag ni Yvonne na nakuha nung gabing binaril siya. Pero ilang buwan matapos maisampa ng pulis itong mga kaso na ito sa Regional Trial Court, noong November 2023, naglabas ang Regional Trial Court ng Davao na kung saan dinismiss nila sa kasong ito si Brigadier General Durante at hindi nga siya naisama rin sa mga taong inisyuhan nila ng warrant of arrest. Kumbaga, ayon sa Regional Trial Court, hindi nila nakitaan ng sapat na ebidensya para maiturong mastermind itong si Brigadier General Durante. Pero marami talaga ang nagulat na naglabas ng resolusyon ang Regional Trial Court ng Davao tungkol dito. Dahil bago isinampa ng mga pulis yung kanilang mga kaso na kung saan sinasabi nga nila na ang mastermind ay itong si Brigadier General Durante, sinasabi nila na airtight yung kanilang mga ebidensya. Kumbaga, malakas na malakas yung mga ebidensyang hawak nila na magtuturo at magdidiin dito sa mga taong sinampahan nila ng kaso. Umaabot sa 8 yung mga taong sinampahan nila at kasama na nga rito si Brigadier General Durante. Pero yun nga lang, sa kasamaang palad, hindi lumusot sa Regional Trial Court na isama sa mga sasampahan ng kaso itong si Brigadier General Durante. So ano na nga ba ngayon ang estado ng kaso ni Yvonne Chua Plaza? Actually, wala tayong naririnig na dahil may bali-balita dati na nakakatanggap nga ng threat ang pamilya ng biktima. Kung kaya, mas pinili na lang yata daw nila na manahimik. Pero ang ating military, hindi pa rin tumigil dahil ayon na sa kanila, didinggin nila yung kaso laban kay Brigadier General Durante at Colonel Liquiayo sa kanilang sinasabing court-martial. At nung mga nakaraang araw sa programa ni Erwin Tulfo na Punto Asintado, naging guest nila si Lieutenant Colonel Popanes, ang judge advocate ng court-martial ng Philippine Army. At doon nga sinabi nga niya na sa ngayon ay patuloy pa rin nilang dinidinig itong kaso na kung saan ang sangkot dito ay sina Brigadier General Durante at si Colonel Liquiayo. Follow up lang po namin, Colonel, ano na pong status nitong kaso ni General Durante ngayon at nasaan po siya, sir? Unang-una po, sir, yes, sir. Ngayon po yung statutory court-martial against Brigadier General Durante, ang status po ng kaso niya ngayon ay for the resolution on the formal offer of evidence of the prosecution. Siya po ay currently ngayon po ay nakadetain sa Mawab, Davao de Oro, kung saan po nakalocate po yung 10th Infantry Division po sa Philippine Army. Siya po ba ay active duty pa rin? Siya po ba ay dismissed na from service? Ano po ang status niya, Colonel Popanes? Sir, though technically, sir, he's still in the service, pero not in the active duty po, kasi po siya po ay currently nakadetain po nga dito po sa 10th Infantry Division Army. So, tumatanggap po siya ng sweldo, Colonel? Yes po, sir. Mukhang hindi yata makatwiran yan. Oo, mukhang tumatanggap pa pala ng sweldo. Bakit ho ganito, sir? Hindi ba siya
dinismiss sa service. Bagamat medyo mabigat po itong kaso niya, sir. Actually, sir, kung titingnan po kasi natin, siya po ay currently humaharap sa kaso sa General Court Martial under Articles of War. Ito po ay para mga administrative lamang po, no? Wala pong criminal charges po dito. Am I correct, Colonel Popanes, sir? Sir, actually, sir, the General Court Martial is akin to a criminal court. Okay. It's administrative. Yes, Okay. sir. So, pakipaliwanag po, Colonel Popanes, sir. Yes, sir. Kung ikaw po kasi ay isang officer sa Armed Forces of the Philippines, ang administrative pong kaso sa amin ay tinatawag na Efficiency Separation Board. Yan po ay tinitingnan po kung ikaw po ay worthy pa bilang ma-retain sa Armed Forces, yan po ay through administrative. Pero pag criminal case po, ito po ay sa court martial naman po, ikaw isang pa. So ngayon po, si General Durante ay nakita po na mas better at mas best po na siya ay i-prosecute po the manual for court martial or the articles of war ng Armed Forces of the Philippines. Ayun, court martial. Pag nasa active service ka. Active service. Diyan ka sa court sir. martial. Okay. Unfortunately, sir, yung sa kaso po sa labas ni General Durante, ay ito po ay dismiss po ng prosecution public prosecutor's office ng Davao. O bakit ho? Hindi daw siya nasali sa warrant of arrest, tama ba? Yes po, sir. Bali po, bakit? sir, yung decision po ng prosecutor's office ng Davao ay dismiss po yung kaso against General Ang nais na namin malaman dito, Colonel, wala bang special treatment? Baka merong special treatment binibigay dito. General ito eh. O, alam naman natin sa IFP. Pag may general, may Sir, mga powers pa yan. Sir, definitely po, sir. Wala po, sir, na special treatment, sir. Again, sir, General Durante, sir, is detained and he cannot leave within the four corners of his detention facility. So ayon na dito kay Lieutenant Colonel Popanes, itong court martial na sinasabi sa Philippine Army ay halos katulad din daw ng criminal court. Pero sa pagkakaalam ko nga lang, mas mabigat yung mga parusa or penalties sa criminal court kaysa sa court martial. Kasi kumbaga, kahit pasabihin natin pareho, yung proseso, pag sinabing court martial at criminal court na kung saan ang isang tao ay presumed innocent until proven guilty. And at the same time, katulad din sa criminal court, that guilt should be proven beyond reasonable doubt. Ganito rin daw sa court martial. Yun nga lang ang pagkakaalam ko, lighter nga ang sentensya. Kung meron mang incarceration or pagkakakulong na binibigay ang court martial, di hamak na mas mababa ito kaysa sa ibinibigay ng criminal court. Dahil dito naman sa court martial, ang didinggin dito ay yung Articles of War laban kina Brigadier General Durante. So isa na rito yung conduct unbecoming of an officer and a gentleman. And at the same time, ang pangalawa dito ay yung sinasabi na hindi maayos na nabantayan ni Brigadier General Durante ang mga sakop niya, tulad ng ginawa ni Sergeant Shalsa at ni Colonel Lic Yayo. So kumbaga, hindi kasi tungkol sa murder or premeditated murder or homicide ba ang tawag dito ang didinggin sa court martial. Kung kaya, yung parusa dito ay iba dahil kumbaga, halos sa administrative case lang din itong mga nasa court martial. Mas mabigat na lang ito kaysa sa administrative cases dahil nasa court martial ito, pero definitely mas magaan ito kaysa sa civilian courts. Pero kung titingnan din natin, parang wala na ring saysay dahil kumbaga, kung sa regional trial court or sa civilian court ay na-dismiss nga at sinasabing walang kinalaman itong si Brigadier General Durante sa nangyari kay Yvonne Chua Plaza, so malamang yung defense nito, ganito rin ang gagamitin nila para ipagtanggol itong si Brigadier General Durante sa court martial. So malaki pa rin ang chance na mapapawalang sala din siya. Kahit pasabihin natin na iba itong court martial sa criminal court. Itong court martial na ito ay matatagpuan sa Mawab, Davao de Oro. Dahil doon daw yung court martial ng Davao. And at the same time, dahil matagal na officer, mataas ang rangko nitong si Brigadier General Durante, hindi maiwasang isipin na malakas ang kapit nito at malakas din ang impluensya nito. So siguro ang mangyayari dito kung meron mang mahahatulan ang civilian court or ang criminal court sa kaso ni Yvonne Chua Plaza, malamang yung mga galamay, katulad nitong si Sergeant Shalsa na sinasabing triggerman
At itong si Colonel Licyayo na sinasabing nag-utos na sunugin yung mga ebidensya at yung iba pang mga kasabwat or accomplices sa nangyaring pagpatay kay Yvonne, malamang sila yung mahahatulan. Pero yung mastermind, hindi ko sinasabing si Brigadier General Durante ang mastermind, pero yung talagang mastermind nito na hindi na matutukoy pa siguro, ay malayang-malaya pa rin. Kung sakasakali mang mahahatulan sila dito sa court-martial, isa sa mga giging hatol sa kanila dito ay dismissal from the service and at the same time mawawala lahat yung mga benepisyo nila. Meron din sigurong pagkakakulong, pero siguro mga 3 to 5 years lang yan. Ganun lang kababa ang sentensya sa isang court-martial. Unlike sa isang criminal court or civilian court na kung saan kapag ka murder at premeditated murder ang magiging kaso mo at ikaw ay nahatulan, habang buhay na pagkakakulong ang sentensya sa iyo. Well, anyway, sa pangyayaring ito, parang nawala na rin tayo ng pag-asa na malaman pa or matukoy pa kung sino nga ba talaga ang nasa likod ng pagkamatay ni Yvonne Chua Plaza. Pero kung yung pamilya nga mismo niya ay parang tahimik at parang wala na rin siguro yatang intensyon na maghabol, tayo pa kaya na nakikiusyoso lang o nakikibalita lang sa mga pangyayaring ito ang umasa pa sa tunay na hustisya. Nakakalungkot lang din dahil, kumbaga, hindi lahat ng mga biktima ay nakakakuha ng tamang hustisya. Lalong-lalo na kung ang mga sangkot dito ay yung sinasabing mga big time, mga ma-impluwensya at malalakas ang mga kapit. And this is all for now mga kaibigan. Still let's hope na sana lumabas pa rin ang katotohanan kung sino talaga ang ulo dito sa pagpaslang kay Yvonne Chua Plaza. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Have a pleasant day everyone. Ingat po kayo lagi and God bless.